Good morning, good morning, good morning. Welcome to my YouTube channel. My name is Papa Ray. Ayun po, ang topic po, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang health concern niyo o health products na aking ipakikilala sa inyo. Dahil po sa panahon po ngayon, lalo na kayo nun, ang tinatawag na coronavirus, ang tinatawag na pinaiksi, tawag na COVID. So napakahirap po sa panahon ngayon magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit. Kasi pansinin nyo po, kapag may nakatabi lang po kayo na may sipon, may ulo, napakahirap po. Iniisip ka agad na parang COVID ang isang tao, kahit wala naman. So, ako po ay magpakilala sa inyo. My name is Papa Ray. Hindi po ako doktor at hindi rin po ako nutritionist at hindi rin po ako herbalist. Ako lang po ay gumamit ng isang produkto or experience ng aking natutunan bilang user ng mga health product or herbal product na tinatawag. Kasi sa panahon po natin ngayon, isa lang po ang kailangan nating gawin. Palakasin po natin ang ating immune system. So, paano po natin pinapapalakasin ang ating immune system? So, syempre, number one po dyan, ang ating gagawin. Kailangan lang po natin dyan, napakasimple lang po, no? Ang kailangan lang po pala ng katawan natin is ang tinatawag na meron ka dapat nito. Probimine. What is probimine? Protina, vitamina, mineral. Which is yan po ang number one na kailangan ng ating immune system. So, pag malakas po ang ating immune system, malalabanan po ng katawan natin yung papasok na iba't ibang klase ng sakit. So, pag malakas ang ating immune, so may protection po tayo. No? Okay, so pag-usapan po natin yung ating risk factors. Bakit po tayo nagkakaroon ng tinatawag na iba't ibang klase ng sakit? So, meron po tayong risk factor tinatawag. Unahin po natin yung number one, syempre, yung ating pollution sa hangin. At panahon po ngayon na lalo na, swerte pa rin po tayo kasi nandito po sa province compare po sa Metro Manila na sobrang usok na putol. So, syempre, pollution din sa ating lifestyle, sa ating mga kinakain. Yung panahon po, maraming nabubuhay na mas matagal, umaabot pa ng 80 to 100 ang buhay ng isang tao. Because hindi pa po na yung tinatawag na natural pa rin yung mga kinakain. Yung mga nakatira sa bukid, mas masarap kumain kasi hindi pa masyadong chemical. Pero sa panahon po ay hindi na po masyadong safe yung ating mga kinakain kahit na tayo nasa bukid. Kasi ultimo sa bigas, yung kasi palay pa lang, binobomba na. O lalo na po sa mga kinakain natin, especially yung manok. So, lahat na po ngayon ay may chemical. So, lahat po ng ating kinakain ay meron na siyang pesticide. So, ano pa po yung risk factors o lifestyle? Baguhin po natin yung ating lifestyle. Matulog po tayo ng 8 hours dapat o 8 to 6 hours dapat nakapagtulog. Kung lagi po tayo ay puyat, so tutulog tayo madaling araw, nakaka-apekto rin po yan sa ating baga kasi nakapagpapahina po yun ng lungs kasi dapat po kompleto ang ating tulog. So syempre yung ating mga kinakain, ano po ba yung ating i-check po natin yung mga ating mga kinakain. Huwag po yung laging babad sa mantika, mga pagkain, fast food. So, dapat nakaligtaan na po natin yung tinatawag na food pyramid. So, yung food pyramid po dapat balance po ang tinatawag. Naalala niyo po ba yung food pyramid? Dapat gulay, isda, karne. So, mas madali pong kapitan yung halos araw-araw kumakain ng mga karne. Kasi, ang karne po ay sobrang acidic. Ang katawan po natin ay acidic. So, dadagdagan po natin ng sobrang acid. Madali po talaga tayong kapitan yan. So, ang
ang acidic ng tao ay prone po rin yan sa tinatawag na cancer. Kasi po ang katawan natin dapat po yan ay neutralize yung level ng acid. So dapat ang kinakain natin alkaline o mayaman, pagkain na mayaman sa alkaline. So alkalinity natin para neutralize po acidity. So sabi ko nga, prone po sa cancer ang mga tao acidic. So ako rin po ay ranas na ng pagiging acidic. Karoon na rin po ako ng simula po ako sa tinatawag na gastritis hanggang po mapunta na sa ulcer. Dahil po ang profession po natin ay malilipasan po tayo ng gutom. So ang katawan po natin, ang sikmura natin, kapag late o walang pagkain, nagpo-produce po tayo ng acid sa ating sikmura o bituka. Yung mga kumakanta, nagkukwentuhan, napalilipasan ng gutom, nagpo-produce po yan ng acid sa katawan, no? So kaya po tayo ay mayroong tinatawag na alkaline. Kailangan i-alkaline po natin yung ating katawan natin para mabawasan po ang acid sa ating katawan. So lifestyle po, i-check po natin yan para po tayo ay hindi agad kapitan ng sakit. Kasi ang acidic po ay prone po sa pagkaroon ng iba't ibang klaseng sakit. So punta po tayo dito sa aking natuklasan, sabi ko nga sa inyo, kung saan ito po ay tinatawag na super juice o green juice. Ito po ang aking ginamit kung saan nakatulong po sa aking ulcer, almoranas. Ito po kasi ang sakit ko. So ito po, introduce ko po sa inyo. Ito po yung iniinom ko ngayon. So especially po dun sa may mga diabetic, matataas ang sugar. So ito po yun, Senna Greens. Tamang-tama po dahil napakulay green ako. Ito green. Pati yung bahay po namin dito talagang maraming green. So mahilig talaga kami sa green. So tamang-tama naman itong produktong aking natuklasan ay natural. So ano po si Senna Green? Ito po yan. So paano po ba ang pag-inom ng Senna Green juice? Ito po ay inilalagay lang sa baso. Tino po tayo ng tapos po tayo dito. Papakuha ako ng kalahating basong tubig para ipakita po sa inyo kung paano inumin itong Senna Green juice. So ano po yung mga laman ng Senna Green juice? Number 1, syempre meron siyang tinatawag na spirulina. So ano po yung spirulina? Spirulina po, kung familiar po kayo dyan, kilalang po isa sa blue-green algae. Ito po, kumuha po tayo ng kalahating baso. Pati baso Mickey Mouse. Ayan. So mamaya ipaliwanag ko na muna yung benepisyo ng juice bago ko pakita sa inyo kung paano itimplahin. So number 1 po, si spirulina. Pakibaba mo naman. Spirulina. Ang spirulina is a kind of a blue-green algae. Ito po yung pagkain ng mga astronaut. So dineclare po ng World Health Organization as a complete food ang spirulina. Kasi po yung mga astronaut, kumakain sila ng spirulina by using tablet. Hindi sila agad na gugutom. So kasi ang spirulina po rich in protein, rich in chlorophyll. So protein, vitamins, and minerals, andun na po lahat. Napakayaman po niya sa chlorophyll. Kaya nga po, malaking tulong po ito sa may mga sugat-sugat. Ito si spirulina. So number 2, meron po tinatawag na
barley. Ano po yung barley, kung pamilya po tayo sa barley. So ang barley po, napakaraming gumagamit na po yan ng barley. Especially po sa mayroong cancer patient. Kung kilala po natin si Maritoni Fernandez, siya po isa sa mga nagpatutuo na ang barley ay isa sa pinakamagandang produkto na panlaban sa may cancer, at lalo na sa may mga bukol-bukol, may cancer. So nagkaroon kasi siya ng karamdaman kung sa tinatawag na cancer of the breast, stage 3 or 4 siguro yun. So using the barley, gumaling po siya. So ano pa po yung laman nito? So pangatlo po yung tinatawag na wet grass. Wet grass po, wala naman po wet grass dito sa Pilipinas. So sa ibang bansa po ang raw materials ito. Ang wet grass po ay napakayaman rin sa vitamin A, vitamin C. So rich in chlorophyll din po yan. So yan pong tatlo pa lang yan, pag pinagsama-sama, napakagaling na po yan. So pang-apat po, yung tinatawag po nating spinach. Yung po si papay, yung pagkain sa spinach, mahilig sa spinach yan, si papay. So may vitamin A, yung mga vitamins po siya natatagpuan. Number 4 po, yung green apple. Yung green apple po, ginagamit yan natin, alam naman po natin na green apple ay napakaganda niyan sa mayroong fatty liver, mayroong ulcer, green apple. Kaya po yung mga fatty liver, naliresetahan po rin ng mga doktor na kumain ng maraming green apple kasi yung kanilang fatty liver ay gumaganda, inaayos ng green apple. Ano pa po? Meron po tinatawag na dito sa Sena Greens, meron po dito malunggay. So, pamilya naman po tayo siyempre sa malunggay. Lahat po kumakain ng malunggay, pati bata, pero hindi po lahat kumakain. Sa India po, ang malunggay ay yan po ay medisina na po sa kanila. Okay. So, ano pa po yung laman nito? Meron din po ang Sena Greens ng ampalaya. So alam lang po natin ang ampalaya ay napakaganda niyan sa pagpababa ng mga blood sugar sa ampalaya. Meron po tayong leeks. At siyempre ang tamis po nito ay stevia. Ang stevia po kasi is a kind of a natural sugar. Kaya ang mga produkto po natin ngayon, inaalis na yung asukal, ang pinapalit po ay stevia. Ayan po ang Sena Greens natin. So, yung Sena Greens po, merong tinatawag na 11 components. So, hindi ko na po siya isa-isahin ng mas mahaba. So, in summarize po, ang Sena Greens ay tinatawag na para sa akin ay isa na itong complete food or rich in vitamins and minerals. Or, Sena Greens ay hindi po gamot. Ang Sena Greens po ay tinatawag na super juice o food supplement. Meaning po, ang food supplement po ay ito po ang pumupuno sa pangangailangan ng ating katawan. Kaya po, kapag nakainom po tayo ng Sena Green juice po, lalakas po ang ating enerhiya o tinatawag na immune system. Pag lumakas po sa immune system, naniwala po tayo na hindi po tayo kakapitan ng iba't ibang klase o parating na sakit. So kapag malakas ang immune system, lahat ng organs natin, yung heart, yung lungs, yung liver, yung kidney, yung pancreas, yung limang po niyan, mga vital signs niyan ay lalakas po lahat niyan. At the same time po, ang inyong dugo ay maganda ang circulation or circulate. Kasi po, number 1 po sa isang tao, dapat ay maganda ang iyong sirkulasyon ng dugo. Kapag hindi po maganda ang sirkulasyon ng inyong dugo, tayo po ay may pakiramdam na tayo ay namamanhid. So, hindi pupunta yung dugo
hindi magsisirkulasyon simula ulo hanggang paa, kasi ang ating dugo po ay may tinatawag po tayong sucking effect. Simula ulo hanggang paa, yan po ay paikot-ikot lang. Kapag hindi po magandang supply, meron po din sa ating internal na hindi maganda ang function. Okay po. So, ang cedar greens po ay para sa akin, ito po ay isang complete food. Ito po ay hindi gamot. At hindi po siya gamot, nakakatulong po siya sa ating katawan para lumakas po ang ating immune system. So, malaking tulong po ito para sa atin. Mas maganda po ang nakakainom po ng juice compare po sa mga hindi uminom. Kasi po, ito po ang tutugon po sa pangangailangan ng ating katawan. Right? So, I would like to introduce this product para po ito ay makatulong po sa iyo. Ito po ay pinopromote ko, hindi po pa kayo po para bintahan. Ito po ay sinishare ko po para kung sakali po meron po kayo mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na pwede po makatulong sa kanilang mga kalusugan, ay mas maganda po. Right? So, napakalaking tulong po ang ating product na ito sa may mga nararamdaman, especially po yung mayroong diabetic, no? So, sa aking mga kaibigan, nakakilala, pwede nyo po akong i-kontakin sa ating Facebook Live, Facebook page, para po ay makatulong naman sa inyong mga kakilala. So, ang pinaka-topic po natin today is paano mababawasan o mapapababa ang inyong diabetic o blood sugar sa pamamagitan po ng ating pag-inom ng juice na to. So, paano po pala ito iniinom? So, iniinom po ang cedar green juice. Ito po ay titimplahin nyo lang sa kalahating kopo kayo ng baso, lagyan nyo ng kalahating tubig, baso, at then punitin po ito. Ilagay, taktak yung laman sa baso. Siyempre, i-stir nyo lang. So, para mas maramdaman nyo, lasahan yung tunay na sarap, kalahati muna po ilagay nyo. Pero pwede naman pong isang puno lang sa isang baso. Kaya lang po, mas maganda po kalahati na muna para mapili na po yung lasa. At syempre, hindi po lahat ng inom ay para-pareho po ang lasa niya. Mayroong natatamisan, mayroong natatabangan. So, it depends po sa inom. So, sa may mga diabetic po, ay lalo na experience po dito sa Camarines Norte. Simula po ako almost ilang mga buwan na rin. Masasabi ko na sa dami po ng aking mga na-introducean ito o na-demo, na meron po nga po dyan na isang bagong kliyente kung saan siya po ay meron ng 500 mgl sa diabetic. So, napakahirap na po yun para sa isang may diabetic po, kasi ang sabi niya sa akin, yung katawan niya medyo umaaray na rin, kasi ang pag-i-insulin po, kung meron po sa inyo na nakaranas o nakakilala na meron pag-i-insulin, sa loob po kasi ng isang buwan, 4 na beses po siya nagtuturok. Yan po kasi yung pag-insulin na yan ay automatic po kapag tinurukan ang ating katawan niya,
ang dugo o blood sugar ay automatic yung bumababa. Pero ang sabi niya, ang gastos niya ay 3,000 weekly. So sa isang buwan po, may 4 na beses po siya nagpapaturo kung saan kung hindi na daw kaya sa braso, sa tiyan, sa binti, o sa iba't ibang klase, sa iba't ibang parte po ng kanyang katawan, ay inilalagay po yung insulin. So ang good news po niyan, dahil na-introduce ko po ito sa kanya, sabi niya sa akin ay nakapagtipid siya. Hindi naman po niya agad inalis yung paglagay ng napagpapirok ng insulin. Kaya lang, sabi niya sa akin, para mas makatipid siya, ito na lang yung gagamitin niya 3 times a day. Kasi mas maganda po kung pumasok po tayo sa program, lalo na po ngayon, mayroon kaming program, yung kung tawagin ang Nitro program. Yung mga pasyente po namin o kliyente kung saan nilalagay po namin sa program sa 21 days na pag-inom o higher. Kung tawagin po ay mega dosage. Ano po yung mega dosage? Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. O dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Mega dosage po yun. So bakit mega dosage? Baka naman yan ay may side effect. So ito pong supplement na ito or use ay wala po itong tinatawag na side effect. Ang pinaka side effect po nun sa katawan nito ay tanggalin o alisin yung matataas na level ng inyong blood count. At kung kayo po ay nakapag blood count, malalaman po natin yan. So ano po yung mga ginagawa natin? Magkaroon ng tinatawag na semi-executive check-up. So andyan na po yung SGPT, yung para sa atay, creatinine, ito po naman yung para sa inyong kidney, urinary, para naman po ito sa inyong infection sa ihi, para malaman natin kung meron na kayo infection. Kasi kapag meron po tayong UTI o infection, kapag pinabayaan po natin yan, yung kidney ay magkakaroon ng problema. So ano pa po yung executive tinatawag, andyan na po yung ECG para ma-monitor po natin yung mga puso. Hindi po tayo kontento sa yung ECG, punta po tayo sa to the echo naman. Kaya lang syempre medyo mas mahal-mahal. Tapos syempre babantayan din po natin ang baga, ang tinatawag na x-ray. At ito pa po yung HDL, yung good cholesterol. At pag may good, meron din tayong bad, yung LDL, cholesterol. So binabantayan po yan. At sa mga kababaihan naman, syempre pumupunta sila yearly sa kanilang mga OB-GYNs kasi may binabantayan din sa kanila. Kasi yung sa vaginal infection naman, sa kanilang mga problema sa teeth, sa may tubong bukol-bukol. So ayan, yun naman yung mga tinatawag natin na blood cancer. Syempre kung gusto natin malaman kung ano yung mga